Na Yan, sa pag-share mo ng ganyan. walang level siya. Basta yung basic doctrine lang yung mga ano eh. Kasi pag nag-iglesia ka, meron kang 25 lessons na dapat pag-aralan. Okay. So, kadalasan ng mga ino-open po sa FB nandun. Bawal kumain ng dugo, rebulto. Mga basic doctrine yun. Basic lang yun. May mas malalim pa doon. Mas malalim pa. Lalo yung paghuhukom. Naku, pag napag-aralan yun. Malapit na. Kabilang buhay yun. Oo. Malapit na. Tsaka, para sa amin sa mga nakaunawa ng Biblia, from beginning to ending, andito na tayo, pinto na lang. Natupad na lahat eh. Anong natupad na? Mga nakasulat? Oo, lahat ng nakasulat. Tulad ng? After ng magkakaroon ng digmaang aalingaw-ngaw, World War I. So, yun yung mga panahon ng mga huling araw na tinatawag. Wakas ng lupa. Panahon ng mga wakas ng lupa. So, nandito na tayo sa part ng after ng World War I, yan na yung mga panahon ng wakas ng lupa na kung saan malapit na ang paghuhukom. Pagkatapos ng wakas ng lupa, paghuhukom na. So, andito na tayo. Konti na lang. Sabi nga ang termino nga ng Panginoong ng Diyos, nasa mga pintuan na. Ano mangyayari? Paghuhukom, Judgment Day. May idea ka? Nakakatakot. Meron kaming idea. Tinuturo sa amin yun. Sa inyo lang? Na dapat nga sa lahat tinuturo yun eh. Ba't di mo sabihin kung anong klaseng paghuhukom? Ang paghuhukom, Brad, yun yung kaligtasan naman ng mga iglesia ni Cristo. Okay. Pero, baka ang nasa isipan mo, selfish kami. Parang ganun nga. Hindi naman selfish kasi, in fact, araw-araw kami nagpapalaganap eh. Nag-share kami o inimbita namin. Pero, hindi ko mo iglesia ni Cristo ka sa pangalan. Kailangan, ang tunay na iglesia ni Cristo, nasusunod mo yung aral. Kumbaga, pinipilit mong sundin, mag-isakdal ka. So, alam na ng Diyos yun. Hindi lang dahil pag sinabi ko to, madiligtas ka na. Dapat inaral mo na yung tama. Oo, at dapat nakikita sa iyo yung mga inaaral mo. Binubuhay mo na ngayon. Kasi sa amin, pag ikaw binautismohan ka, hindi na ikaw masusunod. Papasanin mo na yung krus ni Cristo. Kumbaga, kasama ka na sa pagbubuhat ng krus na kung yung krus lumalarawan sa tungkulin. Tungkulin mo, sumamba ka, magbagong buhay ka, maghandog ka ng masagana. Kailangan hanggang wakas yun. Kaya nga sabi ang magtiis hanggang wakas ay siyang madiligtas. Yun yung mga bagay na hindi nagagawa ng wala sa iglesia. Kasi anong pagtitiis ang ginagawa mo kung wala kang utos na sinusunod? Di ba? So, kailangan meron ka talagang pasukang kawan. Kailangan may pasukang religion para andun yung tamang utos. Dapat mo sundin. At pag nasunod mo na yon, sigurado, sumampalataya ka, maliligtas ka. Nasa tamang path. Oo, right path na. Ngayon, ang question na lang kung yung gawa mo kung karapat dapat pa. Pero nasa aklat ka na ng buhay. Pati nga yung mga nasa langit, tinuro na, nasa Apocalypse na eh. Kasi nga, from beginning to hanggang paghukom. Okay. Tinuro ko sa Apocalypse, sino yung kasama ang manghel at ang iglesia. Nasabi Ganon, na rin. Brad, kami divine authority. Kumbaga, hindi kami nagsiself-proclaim. Kaya kami pumasok sa iglesia kasi yun din yung utos na dapat sundin. Sinunod lang din namin. Hindi kami selfish. Kumbaga, sabi nga ni Cristo, ako ang pintuan ng kawan. Sino man pumasok sa pamamagitan ko ay madiligtas. So, kapag sinabing pumasok, mali na yung paniniwala ng born again at si Cristo ang papasok sa puso mo. Di ba? Okay. Ikaw ang papasok, hindi si Cristo papasok sa puso mo. Ano yung papasukan mo? Yung kawan. Tamang lugar. Kapag sinabing kawan, sa English flock. Okay. Bakit nagkaroon ng flock? Ano ba ibig sabihin ng flock? May bakod. Okay. O binukod. Ibig sabihin nun, nagpapatunay na ang Panginoong Jesucristo nagbubukod talaga ng taong kanya. Sa Gawa 20:28, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan naratihin. Ang kausap mga nasa loob ng kawan. Okay. Ingatan ninyo sarili nyo at ang buong kawan naratihin kayo ng mga obispo ng katiwala upang pakanin ng iglesia ni Cristo na binili niya ng kanyang dugo. Bakit niya sinabi yun? Kung ang kaligtasan sa lahat ng tao ay bakit nagbukod pa siya? Okay. Kung lahat ng tao sasabihin lang tinagpo na si Cristo, bakit may judgment day pa? Yun ang gusto ko malaman eh. Ano mangyayari dun sa judgment day? Kung naniniwala ka may ganun. Ang paghuhukom, Brad, ganito. Makakarinig ka ng nasa Apocalypse yun eh.
dinoktrina sa amin niya, pero yung alam ko lang sabihin ko. Oo, sige. Makakarinig ka na nakakatakot na ugo. Hindi kaya Nakakatakot Hindi kaya parte lang ng bagyo yun? Hindi. At pagpakakak ng trompeta, Okay. bababa ang Panginoong Kristo. Second coming kung tawagin? Oo, yun. Pagbaba ng Panginoong Kristo, kukunin niya yung kanya. Aangat sa langit yon, sa hangin. Ngayon, kasunod na nun yung pantupok na apoy. Ay, yung Judgment Day. Yun yung Judgment Day. So, tingin mo kayo lang ang maliligtas? Ganito yan eh. Ang selfish pakinggan eh, no? Hindi. Pero ano eh. Kasi ayun yung tama na Pero kung tingin base mo sa Biblia, Oo. kung pagbabatayin natin Biblia, yun talaga nakasulat. Iglesia ni Kristo. At siya ang ulo ng iglesia at siya ring tagapagligtas nito. Ganito yan eh. Ulo si Kristo. Katawan iglesia. Gets ko yan. Pag dumating ang ulo, sino ililigtas niya? Katawan niya. Pag nasa loob ka ng katawan, ibig sabihin nun, yung kasalanan mo, si Kristo nasasagot nun. Kasi ganito kasi yan eh. Ang batas ng Diyos, kung sino nagkasala, siya parurusahan. Ang kasalanan ng magulang hindi pwedeng bayaran ng anak. Ang kasalanan ng anak hindi pwedeng bayaran ng magulang. So yun yung utos ng Diyos. Rule, batas. Ngayon, ang Panginoong Kristo, papaano niya maililigtas ang tao nang hindi niya nalalabag yung utos ng Diyos? Paano? Ito ginawa niya. Gumawa nga siya ng isang taong bago na kung saan si Kristo ulo, katawan iglesia. Okay. Ngayon, ganito yan eh. Bawa, nakapatay ka. Kinulong ka. Ang kamay mo ba ang ikukulong lang o buong katawan mo? Buong katawan. Buong katawan. So, ganun ang ginawa ng Panginoong Kristo. Gumawa siya ng taong bago na siya ang ulo, katawan, iglesia, na kapag ikaw nagkasala, yung ulo mananagot. Si Kristo na mananagot ng kasalanan mo kasi nga nasa loob ka na ng katawan niya. Okay. Tinubos ka na ng dugo ng kanyang. Yun ang, kaya, fake news ang sinasabi ng tao na lahat tayo tinubos na ni Kristo. Meron ka pang dapat gawin. Masakop ka muna ng mga tinubos. Hindi totoo na yung lahat ng tao. 'Di ba, yung mahal na araw. Yes. Natubos na yung kasalanan nyo. Mali yun. Mali yun. Fake news yun. Kung pagbabatayan mo Biblia, yun nga, sa ganung paraan, hindi niya malalabag yung utos ng Diyos. Kasi, Ama, pwede kong iligtas yan kasi nasa loob ng katawan ko yan. O, di ba? Ngayon, pag ikaw ba nasa labas ng katawan, nagkasala ka, babayaran ba ni Kristo? Hindi. Bakit? Malalabag niya yung utos ng Diyos. Okay. O, hindi kita pwedeng iligtas. Kasi, kung ikaw nagkasala, ikaw paparusahan. Kasalanan mo yan. Ganun ang siste. Ngayon, palibasa ikaw nasa loob ng katawan, ang mananagot na si Kristo. Yung ulo na kasi nasa loob ka na ng katawang bago. Yun ang batas ng Diyos. Hindi niya nalabag yung utos ng Diyos. Galing, di ba? So lahat ng pagkakamali na yun, basta nandito ka sa katawan, si Kristo na ba ang mananagot? Si Kristo na bahala doon. So kayo na yung bahalang magpatupad sa katawan na to para sundin si Kristo. Okay. Bakit may natitiwalag? Ang pagtitiwalag, Brad, kumbaga, alisin ninyo sa inyong ang masasama. Yun yung mga lumalabag sa utos ng Diyos. Pagdidisiplina yun. Kumbaga, kasi pag tiniwalag, ibig sabihin, nakagawa ka ng bagay na pang sanlibutan. Pero, pwede ka magbagong buhay. Pwede ka magbalik loob. Di ba kasi, may mga kaibigan din naman akong iglesia. Halimbawa, hindi na uma-attend sa samba. Di ba pinupuntahan yan yung parang iniikutan ba yun? Dinadalaw. Oo. Na parang bakit di ka na gumaganto? Ganyan. Nagiging negative kasi yung tingin ng tao dun sa pagdadalaw eh. Okay. Pero pag ganito yan eh. Bawa, nanlalamig ko sa pagsamba. Oo. Ako, may tungkulin ako. Diakono ako eh. Ano yung diakono? Ako yung nagdadalaw. Doon sa mga hindi na nagsasamba. Okay. Actually, hindi lang naman yung hindi sumasamba. Yung sakop ko. Okay. Lahat yung dinadalaw ko. Kung bawa, may isa akong sakop na hindi sumamba. Aalamin ko. Bakit? Brad, baka may problema ka. Nanlalamig ka. Ipapanalangin kita. Kung ano man po pinagdadaanan niya, nawa po malampasan. Hindi pong kalimutan ng pagsamba dahil yung po ang susi para magtagumpay siya. So, ibig sabihin, nagmamalasakit kami kaya kami nagdadalaw.
Hindi, ba't ka absent? Hindi namimilit. Hindi ganun. Kumbaga, pagmamalasakit yun. Baka kasi naliligaw na unang landas ito, kailangan namin puntahan. Tama. Ganon. Hindi siya sa pilitan. In a sense na malasakit. Pero bakit kaya? Kung ganun naman na maganda naman ang turo, bakit may natitiwalag? Hindi nakakasunod sa pamantayan. Kasi ano nga O baka napapabarkada. Yes. Actually ako, galing ako. Parang ganun, di ba? Natiwalag din ako eh. Anong dahilan? Ba't ka natiwalag? Yung parang nagsama kami ng asawa ko na hindi kasal. Pero parehas kayong ka-iglesia. Oo. Kailangan magpakasal muna kami. Oo, di ba? Bakit? Alam mo naman pala eh. Ba't mo ginawa? Makasalanan ka. Sinira mo yung katawan. Hindi, kaya nga nagbalik loob na ako. Okay. Kumbaga, bago ako magbalik loob, inayos ko muna lahat. Nagpakasal kami. Okay. So yun, for good na. Naging maayos na. So nung panahon na yun, nung ginawa mo kailangan malinis eh. Kailangan kasi haharap ka sa ulo na malinis ka dapat. Sakdal ka, banal. Ganon yung termino sa amin. Kailangan madatnang ka talaga sa kasiglahan. Di ba may, ninong mo si Enigma, di ba? Oo, si Enigma. Pero atheist siya, alam mo namang di siya naniniwala. Pero kasi as witness eh. Kumbaga, tsaka sa kinasal kami sa West lang. Na iglesia? Munisipyo lang, hindi. Sa munisipyo lang. Hindi pa kami kinakasal sa... Hindi, ano ang nagkasal sa inyo? Katoliko? Mayor. Anong relihiyon ang magbabautismo ng kasal nyo? Pero hindi naman regardless kung anong religion, basta kaya binigyan siya ng karapatan ng pamahalaan na magkasal at sinusunod namin yung utos na sumunod kayo sa namamahala sa inyo. So may karapatan siya. Ganon yun. Sa bagay, hindi na siya tungkol sa relihiyon pag si Mayor. Tungkol na siya sa... Legal. Oo, sa usaping batas ng lupa. Iyon, tama. Hindi siya spiritual. Kailangan nyo magpakasal para meron kayong panghahawakan para bumalik doon. Yung ibang religion kasi, hindi sinusunod yung kasal. Which is, maling-mali yun. Pag hindi kinasal, mali. Ako hindi pa ako kasal. Dahil nga, meron tayong dapat nasundin na utos na ikasal kayo. Pag nagsama kayo, pero yung knowledge natin sa lupa, marami kasing kinasal, tol, na nagsisisi bandang huli. 'Di ba? Tingin mo ba, ako para sa akin, tingin ko, mas okay na bago kayo ikasal, dapat mayroong counseling na ganito, magsasama kayo. Na totoo naman. Nangyayari talaga yan. Ginawa ba sa inyo yun? Bago may counseling kayo ikasal? talaga. May counseling. Yan, mag-aaway kayo dito. Kasi may mga kinakasal na after na ilang taon, maghiwalay na. Kaso nahihirapan dahil sobrang bigat ng batas natin pagdating sa kasal. So, dapat meron tayong parang counseling pa na ganito pag kinasal kayo, hindi basta-basta dapat to. Tama ka dyan. Kaso, meron nga na, tulad mo, kailangan mong itama muna to para makabalik ka. Kasi, inalam mo ba na pwede kayong magkasala pa sa susunod na, hindi na siya tungkol sa spiritual o relihiyon eh. Bilang tao, mag-aaway kayo natural eh. Tama. Diba? Which is nagiging epekto, yan din yung epekto na sinabi ng Diyos na kapag hindi kayo kasal. Nakasulat na rin yan. Kaya sagrado talaga yung kasal. Ang problema lang ngayon, parang dahil sa mga annulment na hiwalayan na ganyan, nagiging, sa ibang tao, nagiging way yun para, palit ako bago. Ayoko na dito. So kaya mas pinahigpit. Kaya nga kahit nga sinasabi nga ang kasal hindi pagkain na pag mainit luluwa mo. Totoo yun. Hindi mo talaga pwedeng niluwa yun. Kasi ang makakapagpahiwalay lang sa inyo kamatayan, biblical yun. Pag kinasal na. Kapag magiging malaya ka lang sa tali kapag patay na yung isa. Balo na. Yun. So ang kasal ay utos pa rin ng Biblia. Utos ng Diyos yan. Ang unang kinasal si Eva at Adan eh. Sino kasal? Puno? Diyos. Kayo magsama. Magsama kayo. Yun, pagkakasal yun. Wala pang papel. Walang papel. Pero, sa bagay, makapangyarihan ng salita ng Diyos. Hindi kailangan ng papel ng tao. Ang unang kinasal si Eva at Adan. Sino ninong? Siya di ba? Kung talagang pupunta yun, si Ninong. Paano yun? Okay lang sa inyo na, kunyari, sa bagay, hindi naman pala sa iglesia kinasal, no? Kasi kinikredit din namin yung munisipyo eh. Pero ngayon, hanggat maaari, sa kapilya na talaga. Kinasal na kayo sa kapilya, hindi pa? Hindi pa. Kasi gusto ko mag-arbo eh, kaya pinag-iipunan ko pa. Sa bagay, sabi mo nga, wala namang babayaran sa kapilya. Oo. Ang kailangan mong gastusan bilang iglesia ka, ano?
Sa sambahan? Wala. Hindi, Ang pinag-iipunan ko, yung pag-iimbita ka ng tao, di ba? Pagkain, damit. Kaysa puro carrots na naman. Inanggulo mo sa akin yun, no? Mamaya, pag kinasal ka ulit, ang handa mo, kalderetang puro carrots na naman. Kailangan patatas, no? Kailangan mas pagandaan yun. Mamaya, ilagay mo dun sa, sa kaldereta, giniling na. Uy, salamatan ako, pero yung mga ganito. Ganito yung mga gusto kong usapan, eh. Ako naman, kaya ako rin ginawa yung dayo, tol. Gusto ko maipagkwentuhan. Kasi, ako hindi naman ako ganun katalinong tao, eh. Pero willing ako makinig. Ang ganda niyan. Willing ako makinig. Handa kitang pakinggan. Hindi kita ko kontrahin. Huwag mong ituring yung sarili mo na, eto na ako, may alam ka na. Hindi, lagi kang kulang. Oo, tol. Everyday is knowledge para sa akin. Tsaka ako bilang high school graduate, dumating ako sa point na nagmamarunong ako. Lalo na nung nasa unang tuntong ko ng flip-top, lalo na unang kasikatan. Parang alam mo na lahat. Uy, sikat ako! Mas may lahat ng sabihin ko, totoo. Ida-down ka ng yabang, tol. Tama yan. Ibabagsak ka ng yabang. Kaya nung after, siguro mga nasa pandemic na yun, doon marami ako na-realize. Kaya gusto ko rin... Alam mo, tol, nagulat ako sa'yo. Bakit? Hindi ka naman ganyan nung tayo, B2B. Bolero, rap. BRB pala. BRB, parang talaga nag-matured ka na in a sense na magsalita ka, professional, parang gano'n na. Natuwa ako sa'yo. Kailangan kasi siya, tol. Kailangan ng character development. Dati. Kengko yan talaga, eh. Wala, lang tayo kasi syempre mo yung kasariwaan ng mga pakisama. Parang kupalan. Tulad yun, si Badang kasama natin dati, puro katarantaduhan lang ginagawa natin. Pero ako I respect Iglesia, lahat ng Bananaw, kahit si Enigma, nire-respeto ko siya, hindi siya naniniwala. Si Elvis, nire-respeto ko siya, gusto ko siyang pakinggan. Pero kung ako papipiliin sa huling... Ano yung pinakamalinaw sa'yo? Mas pipiliin kong may Diyos ako sa huling buhay ko. Tama. Pero sa ngayon, wala pang religion. Wala akong religion. Kaya gusto kong makinig kasi iba-iba kayo ng sekta, pero iisa kayo ng gustong mangyari ang paglingkuran ng Diyos. Sundin siya. Pero eto common sense ulit, ilan ang Diyos? Isa lang. Si Ama. Ang Ama. So ibig sabihin siya, utos niya lang. Yun lang ang susundin mo. Ngayon, i-disregard mo na yung mga wala sa utos. Specifically dapat, isa lang din ang utos. Dalawa lang ang religion sa mundo. Ano? Yung sa Diyos at hindi sa Diyos. Okay, gets kita. Ganun lang, di ba? Ganun lang kasimple. Gets ko agad. Dalawa lang religion. At hindi mo pwedeng iwasan ng religion. Sabi ng iba, sabi ng born again, hindi na kailangan ng religion para maligtas. Hindi. May talata sa Biblia, Diyos ang nag-iimbita sa tao na ituro ang tamang religion. So, kailangan ng religion para maligtas. Kasi ang ibig sabihin ng religion, pakikipagrelasyon sa Diyos. Akala nila religion, ang religion mo, born again, MCGI. Hindi ganon. May gang ka. Oo, ganon. Hindi ganon. Ang ibig sabihin ng religion, pakikipagrelasyon sa Diyos. Dahil nga, kung sinabi mo kanina, yung pagtitipon, iisa lang, di ba? Iisa lang dapat. Hindi siya watak-watak. Tama. Yun yung nalabag nila na talagang kung wala sa inyo yung tama. Yung Buddhism, yung mga ibang lahi, tol. Nasulat din sila sa Biblia eh. Na? Sino man yung mga may mga manggagawa, yung mga wage, nasa Biblia yan. Iba kasi, tulad yung kala Shiva. Wala yun. False prophet yun, mga yun. Sa amin, kung pagbabata yung Biblia. Biblia talaga, tol. Kaya sinasampalatayaan na namin. Lahat nangyari. Lahat ng sinalita ng Diyos nangyari. Makapangyarihan eh. Pag sinabi makapangyarihan, kung ano yung sabihin, natupad. Kumbaga, hindi mo pwede sabihin sa akin na hindi totoo Biblia kasi pinag-aralan namin, nararanasan namin. At andun na kami sa dulo. Lahat yun. Kalkulado. Kumbaga, mas paniniwalaan mo ako kasi yung sinasampalatayanan ko, totoong-totoo, nangyari lahat. At papunta na sa ending yun. Ngayon, nangyari Buddhism. Ilatag mo sa akin Buddhism. Ilatag mo sa akin itong gano'n. Hindi na. Parang self-opinion. Opinion mo na lang yan. Prinsipyo mo na lang yan. Pero, kaya nga, ang sabi nga sa Biblia, ang banal na kasulatan, mapapakinabangan sa pagtuturo
sa pagtutuwid. Sa ikatututo. Ibig sabihin, talagang matututo ko sa banal na kasulatan. Ngayon, ang salita na to, hindi mo pwedeng i-disregard. Ibig sabihin, makakatulong talaga sa iyong salita. At ang faith, pumapasok sa tao sa pamamagitan ng pakikinig. Kaya tama yung ginagawa mo. Hindi, pagising mo ng umaga, tinanggap ko na si Kristo. Ramdam na ramdam ko, akin na si Jesus Christ. Hindi ganun. Sa pakikinig, pumapasok ang pananampalataya. Yun yung sistema na sinasabi ng Diyos. So, para sa'yo, personal na tanong, yung Katoliko born again, mali talaga yung ano nila. Masakit sabihin, pero bagamat, kaya sabi ko dapat mong punahin kasi iisa lang tayo ng Bible, bakit iba-iba kayo? Ito na nga, ito yung dapat. Ay kung mali para sa yun, bakit yung Muslim, tol, Islam, bakit hindi mo siya kinukontra? Lagi pinapront nila sa akin yan. Yun, tol. Kasi ganito yan eh. Bakit ko pupunayin ng Muslim? Iba nga yung aklat nila. Iba yung batayan nila ng kaligtasan. Hindi ba tayo parehas ng source? Hindi. Quran sila eh. Okay. Kahit i-gate ko sa kanila na tama ang Biblia, kung hindi nila tinatanggap ang Biblia, kailangan kong punahin yung mga gumagamit ng Bible. Gets ko yun. Sa bagay, ang Islam kasi sa Quran, hindi ko rin alam ang Quran, pero naririnig ko siya. Ibang libro ba siya? Ibang libro siya. So, dahil hindi naman kayo parehas ng libro, respeto mo na yung paniniwala nila. Kumbaga, sige. Kumbaga, ang tinutira ko na lang itong... Parehas ng libro, pero iba yung turo. Yes. Okay. Gets kita doon. Kita doon. So, ano ba pinaka... Pero, ang pinakamalapit na aral, alam mo, parang halos pareho lang ng turo ang Muslim at ang Iglesia ni Cristo. Parang maraming similarity na iisa lang ang Diyos, bawal kumain ng dugo, baboy sa kanila. Sobrang dedicated sa pagsamba. Ngayon, ang pinaka-active na religion, INC. Sa amin, hindi ko alam yung vocabularyong absent sa pagsamba. Lagi akong present. Tuwing kailan ba kayo nagsasamba? 2 beses sa isang linggo. Ang araw ay? Thursday and Sunday. Pero kung hindi ka makasamba ng Thursday, may Wednesday. Para sa Thursday yun. Kasi may pasok kayo, may trabaho kayo, di ba? Ikaw binigyan ka ng time para may option ka. Pag hindi ka pwede ng linggo, sumamba ka ng Sabado. Para nakasamba. Wala ka na reason. Yes. Nag-adjust na ang katawan sa'yo. Exactly, Brad. Tama ang ganda nun, katawan. Nag-adjust na yung katawan sa'yo. Kaya, hindi nila pwedeng i-disregard ang iglesia kasi laging magkadikit yan. Si Kristo at ang iglesia. Yun nga ang katawan eh. Sabi nila, tinanggap ko na si Jesus Christ. Hindi. Huwag mong i-disregard ang iglesia. Kadikit lagi yan. Ano feeling tol na nasasabi mo yan? Sarap. Kasi ako, tapos na ako dun sa pakipagbarkada na, although namimiss ko rin ng mga barkada ko. Pero dun nga, pag tumatanda ka. Ilang taon ka na ba? 49? 40 lang, brad. 40 ka lang? Magsingidad lang tayo. Uy, magti-38 pa lang ako. 38 ka ba? 37 pa lang ako. Tanda ko na pala talaga. So yun, doon na lang umiikot yung buhay ko. Pamilya, church, music. Yun na lang. Pasok. Yan. Antayin ko na yung hanggang pag-uukom na ako ganito. Hanggang ano? Malapit na eh. Tingin mo ba parang hanggang saang edad ka tatagal? Sa tingin mo? Hindi ko masasagot kasi kalooban ng Diyos. Sabi na. Lahat na yan, inaasa mo na sa atin. Pero, pwede mo ring hilingin sa Diyos ang mahabang buhay. Lahat ng bagay hindi hiling sa Diyos. Okay. Oo, meron ngang, hindi ko alam, nalimutan ko tong pangalan, pero merong isang lingkod ng Diyos. Puntahan mo si ganto. At sabihin mo, ihandaan niya na lahat ng mga bagay at mamamatay na siya. Tinakda na ng Diyos yun. Diyos ba yun o doktor? Diyos mismo, brad. Diyos na nagsabi na sa talata yun. Ngayon, ang sinabi, ihanda mo na lahat ng bagay at mamamatay ka na kasi may malubhang sakit. Ngayon, ang ginawa ng lingkod, yung iyak talaga. Nanalangin siya. Ama, ginawa ko naman lahat. Ginawa ko yung buhay. Hinali ko yung buhay ko. Para sa'yo. Wala akong ibang ginawa. Yung desisyon ng Diyos na yun na bago.
sabihin mo kay ganito, madadagdagan pa ang buhay niya ng gantong karami at pagtatagumpayin ko pa siya para alagaan ang aking bayan. Dahil sinabi niyang... Naghinagpis siya, Brad. Okay. Kasi dininig ng Diyos yung panalangin niya. Yung desisyon ng Diyos na mamatay na siya, nabago yun dahil sa panalangin. Bakit nagdesisyon ng Diyos na mamatay na siya? Kung maganda naman ang paniniwala niya. Yun yung pasa niya, hindi natin pwedeng questionin. Sa bagay, almighty nga eh. Oo, ang Diyos, may mga bagay na hindi natin kayang arukin na alam niya. Sino ba tayo? Oo. Kaya nga merong, yung sinabi mo kanina. Siguro, para patunayan yung faith, para patunayan na ganun kalakas ang panalangin. Piruin mo, mamamatay ka na. Doktor nga, pag sinabing mamamatay ka na, himala na lang ang makakapagligtas sa'yo. Yun, no? O sige, dadagdagan ko pa buhay mo. May nakapagpatunay nun? Yung sinabi mo na yun? Yun. Nasa Bible din yan. Sa Old. Yun yung mga namahala noon sa bayang Israel. Ito pa ang isang na rin, malaman nyo. Noon pa lang, sa panahon ni Moises, nagbubukod na ang Diyos ng kanya. Sa paraang? Ang bayan lang ng Diyos noon, Israel. Yun lang ang pinili ng Diyos na sumamba sa kanya. Alam ng mga Katolik yan, pinapalabas yan tuwing mahal na araw. Pero Katoliko ang Israel, di ba? Hindi. Hindi ba? Hindi sila. Ano ba? Islam? Hindi. Ano? Sa Diyos sila. Bayan ng Israel ang tawag sa kanila. Pero wala silang relihiyon? Bayan ng Diyos, wala. So hindi sila iglesia? Hindi. So hindi sila maliligtas? Hindi na naman sakop ng Kristyanismo yun eh. Lumang tipan yun. Yun yung mga panahon na unang bayan ng Diyos. Israel. So, sa bayan ng Israel, lalabas ang mga lahi. Doon ang lahi ng Panginoong Kristo, na Moises. So, doon nagmula. Napaka-blessed ng Israel, no? Siya lang ang bayan. Pero, kung papipiliin ka, mag-stay ka sa INC o patirahin ka sa Israel? Ayoko. Saan ka nga? INC ako. INC, okay. Pero kasi, naniniwala kami, hindi na yun yung bayan ng Diyos. Kasi tumalikod na. Sila? Oo. Ngayon, tinakwil sila ng Diyos sa kabila ng mga pangako sa kanila. Panoorin mo yung 10 Commandments. Biruin mo alipin sila ng Ehipsyo. Inalis sila sa pagkaalipin. Lahat sa disyerto, naglalakbay sila, binigay sa kanila lilim, pagkain, lakas, para lang makatawid, para makapunta dun sa bayan. So, nakakita mo nung kinuha ni Moises yung 10 utos sa bundok. Yung bato? Oo. Pagbaba niya, yung mga tao, may Diyos-Diyosa na. Si Baal. Nagpa-party, mga kabataan, alak. So, nagalit si Moises, binato yung nilamon sila ng lupa. Lumubog. Oo, totoo yun. So, hindi pa rin doon natatapos yun kasi naglakbay pa sila eh. Okay. Sa panahon ng paglalakbay, maraming, saan mo ba kami dadali? Ang daming question ng tao, daming complaint. So, yun yung ayaw ng Diyos, hindi sumasampalataya. Yung faith nawawala. Nawawala yung faith. So, ilan lang yung nakarating doon sa bayang pangako. Ngayon, sige. Natalikod yung bayang Israel. Hindi na sumamba. So, tinakwil siya ng Diyos. At doon pinatutunayan na talagang ang Diyos nagbubukod lang ng Kanya. Hindi pwedeng self-proclaim lang. Kung Ehipto, ba't hindi nila i-proclaim na sa Diyos sila? Hindi naman sila pinili. Israel lang. Bakit kaya may lumalabas na ibang Diyos pa tulad ni Odin, ni Thor? Tao na lang din. Taong gumawa na lang siya ng tao. Mga Greek mythology yata yan. May mga ganong Diyos kasi. Tao lang yan. Tulad yan, yung Kalasanto Papa. Katoliko din yan. Kaso napakalaki na ng nasakop niya. May mali pa rin doon. Yun nga, nasa Biblia din yun eh. Meron pang tinuring nila yung sarili nila as Babylonia. Great Babylonia. Ibang term yun sa Bible. Na meron hula sa Biblia na ang Babylonia babagsak. Malalim na yun, Brad. Malalim na nga. Ngayon, yung Babylonia na yun tumutukoy sa Catholicism. Doon sa mga Santo Papa. Diba parang nagiging na rin sila eh. Kunyari, si Pope John Paul. Diba parang nagiging santo na rin sila. Sino ba sa atin? Yung Kimpi? Sino to?
Kalungsod. Si Pedro Kalungsod. Yung kasi sila lang nagde-declare ng santo eh. Hindi na Diyos. Oo. Alam mo, ganito yan eh. Ang Bible natapos panahon ng unang siglo. So, ilang libo pa dumaan bago nagkaroon ng iglesia bago nagkaroon ng iglesia Katolika. Ibig sabihin, tapos na Bible. Saka lang sila lumitaw at nadagdagan na ng mga aral. Nagpasya sila sa konsilyo ng Nicea na gawing Diyos si Kristo. Nagpasya sila